Mga kapatid, nandito na tayo sa napakahalagang bahagi sa ating banal na gawain. Ang pagkikinig sa salita ng Diyos, tayo po tumayo bilang paggalang. Ibigay po nating buong pagkakataon, our beloved ordained preacher, Kuya Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher. Brother Perfect Iyas, magampo kitang tanan. Let us pray. Hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po na aming ginagalang at minamahal na Evangelista Willis Radalmeda. Mapagpalang Diyos, maraming salamat sa dakilang blessing na binigay mo sa amin. Malaya kami magpuri, magpasalamat sa iyo, Diyos. Salamat po sa iyong banal at matamis na presensya. Salamat po, Diyos, sa lahat ng bagay. At narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Amang banal, pinsana patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Pagpalain mo kami lahat sa pagkikinig sa iyong salita. Alisin niyo po ng mga dalang gawa ng kaaway. And bind the power of darkness, unbelief, and doubts, hindrance. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan mo, minamahal. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati at pagsamba ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda, and to the beloved Almeda children, and to the respective families, our webcast viewers, sa ating mga kaigsuunan diri sa Pitalo, mayong gabi. Palapakan natin ang ating buotang Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagkikinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal, kindly open your Bible. Praise the Lord. From the book of Acts chapter 3 verse 19. From the book of Acts, chapter 3, verse 19. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Amen. Gawa, Kabanatang 3, ang talata 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magsidating ang mga panahon ng kaginawaan mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Palapakan po natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. So sa gabing ito, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay tinatawag na spiritual awakenings. Awakenings, ibig sabihin, revival, ebarsiman. Spiritual revival, spiritual awakenings. Ibig sabihin, mga minamahal, ito ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, na magsisi kayo at magbalik loob sa mahal na Panginoon. Ebarsiman. That your sins may be blotted out, upang inyong mga kasalanan ay mapawi at darating ang panahon ng kaginhawaan. Ebarsiman. So mga minamahal mga Kristiyano, sa ibo ng banal na kasulatan, kailangan tayo po laging ma-revive sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ebarsiman. Dahil sabi po ng Biblia, we are in the last days. Amen. Tayo po'y nasa huling araw, mga minamahal. At ang kaaway natin, mga kapatid, talagang tayo po ang target. Ebarsiman. Tayo po ang puntirya ng ating kaaway upang tayo po'y mawala sa paglilingkod sa Diyos. Gagawa ng paraan ng dyablo para dayain ang ating pananampalataya. Para tayo mawalay sa paglilingkod sa Diyos. Sa maliwanag na sinasabi ng Biblia na although we are in the perilous times and falling away from faith will occur, but God still promised, mga minamahal, to send the time of refreshing. Palapakan natin ang mabait na Diyos. Bagamat tayo na sa uling araw at matotoong mapanganib ang ating panahon ngayon, subalit ang mahal na Panginoon ay nagsabi na ibubuhos niya ang panahon ng kaginawaan, yung revival. Ebarsiman. Sa ibo ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord, na sa ibo ng Biblia, na maliwanag na sasabi ng Biblia na God still promised, mga minamahal, to send revival. Amen.
and time of refreshing to those who remnant, to those who are converted and repented. Ever see, amen? God still promised spiritual revival sa kanyang church, sa kanyang iglesia. Nandito ang revival. Sa totoong iglesia ng Diyos, nandito ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? I-revive niya ang church, spiritual pouring. Ibubuhos niya ang kanyang banal na Espiritu Santo sa kanyang iglesia. Ibig sabihin, mga miracles, Christ's presence, ever see, amen? Nandito sa ating kalagitnaan, to those who faithfully seek Him, amen, and overcome the world, the sinful nature, and the dominion of Satan. Ang mahal na Panginoon ay bubuhos niya ang kanyang Espiritu Santo sa totoong iglesia. Amen. Sa mga taong nagsisi at nanumbalik sa mahal na Panginoon. Kaya hindi magiging hadlang ang gawa ng dyablo, mga minamahal, sa mga Kristiyano ngayon. Huwag natin ibaliwala natin ang gawa ng dyablo. Bakit? Ang mahal na Panginoon mismo nagsabi, ibubuhos niya ang spiritual revival sa kanyang church. Christ's presence, nandito ang presensya ng Diyos. Mga milagro, nandito sa ating kalagitnaan. Ever see, man? Grabe mga himala nangyari sa ating church. Hindi nangyari sa ibang reliyon. Nangyari sa totoong iglesia. Bakit? Yan ang pangako ng Diyos. Sabi po na, to those who seek Him, sa mga humahanap sa Panginoon. Pag hinanap mo ang Diyos, mga minamahal, masusumpungan mo ang mahal na Panginoon. Ever see, man? Dahil sabi ng Biblia, tumuktok tayo at tayo pagbubuksan. Hanapin natin siya, masusumpungan natin ang mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi malayo. Ever see, man? God is not far, God is near. Ever see, man? To those who faithfully seek Him, to those who overcome the dominion of Satan. Ever see, man? Pag natagtagumpayan natin ang gawa ng dyablo, mga minamahal, nandyan ang matamis na presensya ng Diyos. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, we need revival. Bakit kailangan natin ng revival? We need revival because, mga minamahal, una, because of sin. Ever see, man? Basahin natin ating banal na kasulatan from the book of 2 Peter, chapter 2, verse 4 up to 9. Kindly. 2 Peter, chapter 2, verse 4 up to 9. From the book of 2 Peter, chapter 2, verses 4 to 9. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that should live ungodly, and delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed is righteous soul from day to day with their unlawful deeds. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Amen. Ikalawang Pedro, Kabanatang 2, ang talatay 4 hanggang 9. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala ang mga yaon, kundi sila'y binuli sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, darapat iningatan ni Noe na tagapag-aral ng katuwiran na kasama ng ibang 7 panaon nang dahil ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masama. At pinarusahan siya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomorra na pinapaging abo na maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay na masama. At tinigtas ang matugis si Lot at lubhang nahapis sa mahalay na pamumuhay na masama sapagkat ang matuwid ito namamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita ng pagkarinig niya na magawa nilang laban sa kautusan. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso
at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Amen. Amen. Malakas na balakbak para sa ating mabait na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. So mga minamahal, we need revival because of sin. Ever say amen. Dahil sa kasalanan, sabi nga ng banal na kasulatan sa ating nabasa, for God is spared not the angels that sin. Amen. But cast them down to hell and reserve for the judgment. Mga minamahal, and turn the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. Ever say amen. Kailangan malaman natin ang katotohanan, napakalaga. Sa panahon, mga minamahal, ang mga anghel nagkasala sa Diyos, hinuhulog sila dito sa lupa at ibinulid sa impyerno dahil sa kasalanan. At ang sabi ng Biblia, the old world during the days of Noah. Ever say amen. Amen. Sabi po ng banal na destroy the old world into blood and save Noah and 8 persons. Amen. Because Noah is a just man, is perfect in his generation. He did what the Lord commanded to him. Ever say amen. Si Noah ay taong matuwid, iniligtas ng Diyos maging kanyang pamilya. Dahil sa kasalanan, nilipol ng Diyos ang sanlibutan. And turn into ashes the Sodom and Gomorrah and save Lot. Mga minamahal. Si Lot, mga minamahal, sabi po ng Biblia, Bex is soul. Ibig sabihin, the essential characteristic, mga minamahal, of righteous people is to love righteousness and hate wickedness. Ever say amen. Amen. Bex is soul. Ibig sabihin, their soul is distressed and tormented because of sin, immorality, mga minamahal, of the ungodly people. But God is faithful, mga minamahal, to save the righteous, mga minamahal, from immoral and corrupt people in every generation. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Mabait ang Diyos, mga minamahal, hindi niya tayo pababayaan, mawalay, malaglag, mga minamahal. Ililigtas tayo ng mahal na Panginoon sa daigdig na ito. Kahit makasalanan ng sanlibutan ito, kapag tayo naglilingkod sa Diyos, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Mapagpatagumpayan natin ang lahat ng pagsubok sa daigdig na ito. Amen. We need revival, mga minamahal, because of sin. Secret sin, open sin, little sin, big sin, immorality, fornication, mga minamahal, kinatatawag na compromising, spiritual apathy, backsliding, lukewarmness. Ever see amen? We need revival because of the lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Kailangan natin tayo ma-revive sa spiritual na paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, dahil sabi po ng Biblia, because the battle is terrific. If the righteous is scarcely be saved, where the sinners and ungodly to appear? Kung ang mga matuwid bahagya ng magyabang maligtas, saan kaya papupulutin yung mga taong hindi maglilingkod sa Diyos at mga taong hindi kikilala sa mahal na Panginoon? Ever see, amen? We need revival, mga minamahal, because the wiles of the devil. Ever see, amen? Si Satanas, mga minamahal, siya po ay seeking your downfall. Mga minamahal, by schemes. Amen. Gusto ng dyablo na laglagin tayo sa paglilingkod sa Diyos dahil sa mga lalang ng dyablo, mga minamahal. Maraming paraan ng dyablo para ibagsak niya ang mga Kristiyano naglilingkod sa Diyos. Subalit maliwanag sabi ng Biblia, kapag tayo po, mga minamahal, ay mainit na maglilingkod sa Diyos, ang mahal na Panginoon patuloy niyang ibubuhos ang revival sa kanyang church. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi basta-basta itong ating laban. Sabi nga ng Biblia, we are engaged in spiritual warfare. Amen. This spiritual warfare, mga describe as a warfare of faith. Amen. And continues until, mga minamahal, into the life to come. Mga minamahal. Kaya ang Kristiyano, kailangan i-open natin yung ating sarili. Hindi basta-basta ang paglilingkod na ito. Huwag tayong pabanjing-banjing sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pastor, nagbigay sa atin ng karunungan at unawa, kaalaman sa salita ng Diyos. Amen. Kung walang pastor ng aral ng ganitong pangangaral, paano natin ito maunawan? Amen. Kung yung mga pari pa rin yung ating saligan ba?
Yung mga pare, mga palahubog man gyapon, mga babaero man gyapon, mga bayot. Amen. Paano tayo maliligtas, mga minamahal? Salamat sa Diyos, merong propeta ang Diyos itinayo sa ating panahon ng aral ng buong katapangan ang salita ng Diyos upang tayo po'y makalagan sa kasalanan. Kaya ang pagkristyano, hindi tayo pwedeng pabanjing-banjing. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tuso ang diablo. Amen. Sabi po ng Biblia, Satan is seeking someone who may devour. It's like a roaring lion. Amen. Amen. Seeking someone who may devour. Ikaw ang target ni Satanas. Sabi po ng banal na kasulatan kay mga Panginoon kay Pedro, hiningi ka ni Satanas para ligligin na kagaya ng trigo. Ipinamamanig ko sa iyo na wag magkulang ang iyong pananampalataya. Amen. Pagkatapos mong ikay masubog, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ang bawat isa atin iningi ni Satanas para ligligyan ng bawat isa atin. Ang sabi ng Biblia, huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Pagkatapos mong ikay masubog, ikay magpatotoo, ikay maging testimonyo, witness na may kapangyarihan ng Diyos na nasa ating kalagitnaan. Handa tayong ipagtanggol, handa tayong tulungan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kailangan ng prayer. Prayer and fasting. We need revival because of the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sabi po ng banal na kasulatan, who love the world, sabi po ng Biblia, yung taong umiibig sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi, love not the world. Amen. Or the things that in the world. What are the things in the world? Lust of the flesh. Amen. Flesh, kalayawan. Mga minamahal, hindi yan sa Diyos. Kapag Kristiyano ka, ginagawa mo yan, ikaw ang malulugi. Amen. Lust of the eyes and the pride of life. Yan po ang kalaban natin mga Kristiyano. Sabi po ng Biblia, mga kapatid. Kaya sa ng banal na kasulatan, we need revival, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, because of the coming judgment. Amen. Amen. We need revival because of the coming judgment. For every one of us shall give account to God, of himself to God, mga minamahal. Ang bawat isa atin magbibigay sulit sa Diyos. Romans chapter 14 verse 12. Kindly. From the book of Romans, chapter 14, verse 12. So then every one of us shall give account of himself to God. Amen. Roma, Kabanatang 14, talata 12. Kaya nga mga bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So then every one of us shall give account of himself to God. Ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Bawat isa sa atin, lahat tayong narito, meron tinatawag na judgment. Amen. Merong paghukom. Ang bawat isa sa atin haharap, sabi po ng Biblia, this is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of a man. For God bring everything into judgment, whether it's secret thing or whether, mga minamahal, open, yung tinatawag na bad things or good things. Amen. Lahat ng bagay ay hayag sa harap ng Diyos. Kaya lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi exempted ako. Walang exemption. Wala ding exempted. Amen? Amen? Sabi po ng Biblia, mga minamahal, lahat tayo. Kaya sabi nung, we need revival because of the coming judgment. Sabi po ng ating nabasa, ito'y example, sabi po ng mahal na Panginoon, para sa mga taong hindi mabubuhay sa katwiran. Amen. Yung Sodoma, Gomora, sinunog ng Diyos dahil sa kasalanan, iniligtas niya si Lot. Yung sa panahon ni Noah, nilipol niya ang sanlibutan. Mga minamahal, sa magitan ng baha, iniligtas niya si Noah, maging sa ang mga kanyang pamilya. Gayon din, mga minamahal, ang mga anghel na nagkasala sa Diyos, ibinulid sa impyerno. Ibig sabihin, ang Diyos, seryoso ang mahal na Panginoon. Palapakan mo natin ang ating mabait na Diyos. Kaya we need revival. Kailangan nating ma-revive. Hanapin mong paraan na kayo ma-revive. Hanapin mo ang paraan na kayo mabalik ang kadasig. Kalikunin mo sa pag-alagad sa Ginoo. Amen.
Hanap ka ng paraan. Anong paraan gagawin mo para ikay ma-revive? Hindi ka magpatuyang sa kasalanan. Ever say amen? Amen. Hindi ka, mga minamahal, talagang dadalhin ng kaaway sa kapahamakan. Ang Kristiyano, hindi basta-basta. Ever say amen? Sabi ng Ephesians chapter 6, verse 10 and 11. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 and 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. Epeso, Kabanatang 6, ang talatay 11 hanggang 12. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman ng dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa pangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan ng mga dakong kaitaasan. Amen. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, as a Christians, tayo po'y kinakailangan lumaban. Everybody say amen. We are engaged in spiritual warfare. Everybody say amen. Tayo po ay engaged sa tinatawag na spiritual warfare described as a warfare of faith. Ever say amen? Until, mga minamahal, continuous until to the life to come. Hanggang tayo po'y nabubuhay dito, magipagbaka tayo. Kaya sabi po na banal na kasulatan, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas tayo sa mahal na Panginoon. Nandito ang revival. Hindi pinapagkakait ng Diyos ang kanyang banal na presensya sa ating kalagitnaan. Ang revival ay pinangako ng Diyos sa kanyang iglesia. Everybody say amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo pinagpala ng Diyos. Mga minamahal, maraming tukso sa sanlibutan. Grabe ang struggle ng bawat Kristiyano ngayon. Totoo yan. Mga minamahal, hindi basta-basta itong ating pakikipagbakang ito. Spiritual ito na pakikipagbaka. Hindi maintindihan ng taong wala sa Diyos. Subalit tayo pinagpala na ng mahal na Panginoon. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang pakikipagbakang ito dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon. Maintindihan natin ang spiritual na bagay. Palapakan natin ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang kailangan ng Kristiyano, be strong. Everybody say amen. Magpakalakas ka sa mahal na Panginoon. Ayaw paluya-luya. Everybody say amen. Huwag kang magpanlulupaypay. Sabi po ng Biblia, be strong. Tumayo ka sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang gusto ng malaban ng kanyang mga anak, maging matapang, maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag tayong padalo sa lalang ng Diablo. Sapagkat mga minamahal, Satan is serious in his desire to deceive you, mga minamahal, and bring your souls into eternal damnation. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Subalit alam ng Diyos, mga minamahal, tayo po na naglilingkod sa Kanya, bigyan tayo ng lakas ng ating mahal na Panginoon. We need revival. Ever say amen? Amen. Bakit po, ang lukewarm na Kristiyano, isusukan ng Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, sabi ng malapit, ayaw kung ikaw ay maligamgam. Ayaw kung ikaw ay malahininga o maligamgam sapagkat isusuka kita, sabi ng Panginoon. Gusto ng Diyos, mga minamahal, tayo po'y manginit sa paglilingkod sa Kanya. Sabi natin, beloved pastor, napakadakilang pag-ibig ibinigay sa atin ng Diyos. Serve the Lord, mga minamahal, not for taking for granted, but serve the Lord faithfully and love the Lord. Ever say amen. Another thing, we need revival because the commandment is, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ever say amen. How can you love the Lord, mga minamahal, kung ikaw'y malamig na Kristiyano? Ang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ito ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. What is the greatest and first commandment, mga minamahal? You shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. How can you love the Lord if you are lukewarm Christians? Amen. Paano mo ibigin ng Diyos? Hindi mo magawa ang ibigin ng Diyos kapag ikay malamig na Kristiyano. So we need revival dahil ang kautusan ng Diyos, ibigin mo ang Diyos. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan, paningkamot kitang tanan. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Ang salita ng Diyos ay nagpaalala sa atin, nagbigay ng warning sa atin. Sabi ng Biblia, this is examples to them that live ungodly.
Ito'y babala sa sa mga taong hindi mabubuhay sa katwiran ng Diyos. Kaya po sa atin mga kapatid, napakalaga maintindihan natin ang paglilingkod na ito. Huwag nating paglingkuran ng Diyos, taking for granted, kundi ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Palapakan natin ang malakas ang ating mabait na Diyos. Lahat tayo tumayo, mga minamahal. Abang tayo maawit sa mahal na Panginoon, praise the Lord. Magsisi ang bawat isa sa ating mga pagkukulang. Awitin natin yung Where Are You Now? Mga minamahal, we need revival. Kailangan tayong ma-revive sa spiritual. Kailangan mabalik natin yung ating kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi malayo ang Diyos sa atin, mga minamahal. Napakalapit lamang ng ating mabait na Diyos, mga minamahal. Anda ang Diyos na i-revive ang bawat isa sa atin. Awitin natin ang mahal na Panginoon. Kindly praise the Lord. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Revive us, Lord. We need your revival, oh God. Forgive our sins, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Was easy. Your way was